Ayun, no? Ayan, mga lods. Sama natin yung ating mga ibon. Ayun, may katanungan lang tayo mga idol. Ayan, may sasagutin tayong tanong. Bang, bang. Kasi sabi, bakit nangyayari sa ibunan yun, yung kagaya nung nakaraang vlog na nag-colony siya, tapos nung nakapisa, ang problema nung inakay na, namatay lahat. Minsan problema natin sa pag-iibon, no? Kasi di maiwasan yan sa pag-iibon. Kasi pag nag-ibon ka, talaga yan, kasama sa yung rotation ng pag-iibon niya. Minsan masaya, minsan malungkot. Minsan na kayo mga lutsa, hindi ako masyadong makatingin sa kasi hindi tayo sanay. Ayan. So ngayon ang tanong, bakit daw nangyayari yon na laging namamatayan mga lods. So yun ang sasagutin natin. Tayo mga lods, sa ibunan ko, lagi namang nangyayari yan na may namamatay. Yan, siguro baka ilagay ko dyan sa side screen mamaya yan. African, totally, yung isa nga, di ko na picturean yata. Ano siya? Nakita ko, naipit yung ulo. Tapos yung isa naman, yung breeder doon, puro ko mga lasa. Yung breeder doon, yan, dito, yung breeder dyan. Inaway niya yung Paris. So yun, gabi naririnig ko yung iiyak din. Kaya lang, pag pupuntahan ko naman, marami ako nakikita. Ayun, umaga nakita ko. Isa na siyang malamig na bangkal. Kaya nangyayari yan. Namamatayan ka, minsan, basta mga disaster. Kagaya ng ipakikita ko sa inyo ngayon na ito mga lods, ayan patay, yung isang mabait natin magkapatid to patay siya mga idol. Basta na lang sila, mapapansin mo parang may sakit, di mo na alam kung kung ano yung cause ng sakit nila o kinamatay. Yun, pag mag-iibon ka, yun, ihanda mo na yung sarili mo sa gano'n. May disaster yun. Kaya lang yung doon, may apat ba, 5 na itlog. Sabi ko, sayang. Ganda pa namang maglimlim nun. Saka nabubuhay na lahat. Kaya yun, wala tayong magagawa, ganun talaga. Ngayon yung itlog niya, yun, nilagay ko dun sa pinaposter ko. Ayoko makipagsapalaran mga lods na kasi kahit naman yan yung napatay niya, karamihan naman yan, pumapatay yung hen. Sa African yan mga lods Kaya ayoko makipagsapalaran kasi meron naman po poster. At least yun,
panigurado na pagtanggapin niya kasi ito sa yun. Ngayon, ang kailangan mo na lang gawin doon i-monitor mga lods. Ayan. At sa pandahilan niya, kung ba't nangyayari, minsan pag may trabaho tayo mga idol, yung kagaya nung kakatel ko, di ba, no? Binaril sa ulo. Na-confirm ko na yun na ang tumira, parang dito yung mataas na rito yung pabrika, mataas na bakod dyan. May running board kasi yan. Ibinaril na naman siya kalapati. Sabi ko, wag lang siyang pahuhuli. Kasi ko talaga yun. Mga salbahe tao talaga yun. Pero anyway, naman yan. Kasali yan sa pag-ibon mga lods. Namamatayan, explaining, ano-anong disaster mga idol. Ano yun, tanggapin mo yun. Minsan ito, ang makakatawa, ang disaster, yung misis natin. Kagaya na isang kalods natin nag-aawayan nila mag-asawa. Kaya sa akin yan, nagsabi, look, tumigil na ako. So, hindi ko nababanggitin yung para na lang. Titigil na ako, sabi niya, kasi nagalit daw misis niya. Ano yun, maaaring ganito yun, ito theory lang mga bansa. Maaaring patoka, puro patoka na lang na, ganyan. Siyempre, mga misis naman alam naman natin yan. Kaya, pero sabi ko sa kanya, huwag mong sasara yung channel mo kasi baka raw din na sa mag-vlog. Hindi sasara, sayang yan. Tuloy ka pa rin. Kung ayaw mo nang mag-ibon, sabi ko, hanap ka na may iba-vlog ka, malay mo dyan kaswertehin, no? Pag sinuwerte ka, saka ka mag-ibon ulit, no? Panigurado, hindi na magre-reklamo yung message mo. Siyempre, nakikita na, di ba? No? Ganun lang yung mga lods. Intindihin natin yung mga commander natin. Ako, swerte ko lang. Kasi, si Mrs. talaga mahilig sa mga hayop. Ayun, kaya, balik tayo sa nag-uusapan natin na disaster. Although, bahagi yun, yun, hiyandaan yun na. Kagaya na itong mamatay na to. So, mabait to, mga idol. Mabait din to. Parang halos araw-araw yata na may nangyayaring ganun sa ibunan ko. Pero okay lang yun kasi marami naman di ba? Kaya lang ako, mas gusto ko pang ibigay, iparapol ng libre kaysa mamatay kasi at least mapupunta sa mahilig sa ibon, mahalaga, possible dumami pa, di ba, no? Kaya yan mga lads, pag may nangyayaring ganyan, kasi nag-follow up pa yun nag-follow up pa yung nagtatanong sa atin si Ferrer yun, si Vincent Ferrer. Kompleto naman daw, vitamins, kompleto naman, vitamins, lahat, kumbaga. Hindi batayan kasi yun ako nga tama yung yung pinatay yung kompleto rin yun mga idol. Pero hindi vitamins na dibote yung mga gulay na yun din naman yun. Binobote lang. Pero kita mo, patay ang isang alaga natin, isang paris niya. Kasi hindi yun ang batayan. Kompleto nga tayo. Salbahe naman yung o na-stress. Patay pa rin yun, mga idol. May mangyayari pa rin hindi maganda. Kaya yan? Yung pag-aalaga, okay yun. Maganda yun. Kasi kinaptod natin yan. Nalagaan natin. Siyempre, ibigay natin yung para sa kanila. Nasa pangalaga natin. Pero wag nating asahan na pag may namatay, bakit? Yun? Normal yun mga ganyan. Pero magandang magtanong kasi sabi nga, malayong maligaw ang palatanong, di ba, no? Kung may pupuntahan ka, basta may pera ka, hindi ka maliligaw. Magtanong ka lang.
maganda rin nagtatanong. Pero, hindi tayo makakaiwas. Kasi sa pag-iibon, mga lods, may parting masaya, may parting malungkot. Yan. Minsan masaya, minsan malungkot. Ako siguro, halos danas ko na yung ganyan eh. Danas ko na. Pero okay lang. Kasi ganun talaga eh. Parang tao rin yan, mga idol. Ang tao, sabi nga eh, kausap ko lang kahapon, wala na. Diba, no? Wala na masakit. So kasi yan, kagaya nating nilalang idol. Nilalang din yan na nangyayari yan. Medyo hawig sa tao yan. Kahit malakas ka, kumbaga sa ibon nasugit ka ng pusa. Wala yung lakas mo, mga lods. Ganun din sa tao. Malakas ka, naglalakad ka, may nawala ng preno, tumatawid ka, di ba, no? So wala rin yung lakas mo kahit sabi mo wala kang sakit. Kaya yun mga idol, pag nag-ibon ka, ihanda na natin yung sarili natin sa ganyan. Kasi yun normal yan mga idol. Lagi kong sinasabi. Totally, may tinatik na akong ganyan na sa pag-iibon, dadaanan mo lahat yan. Diba, no? Ako ngayon, kung ako tatanungin niya, ayun, kita nyo, yan, patunay. Patunay ito, mga lods. Totally, itong buong linggo na to, ilan yung naano sa akin. Araw-araw halos. Pero, yung tanong ko na bakit nangyayari, yun, nalulungkot ako, pero, siyempre, medyo matagal na rin tayo. Na rin, kahit pa paano, nasanay na tayo doon. Nasanay na tayo. Kahit sabihin mo ang lakas-lakas ng ibon, ito, patay. Nalungkot, siyempre. Pero, okay lang yan kasi bahagi yun. Pag hindi mo naranasan yun, hindi ka certified na mag-ibon. Tama, sunod-sunod yung namatay ko, pero sunod-sunod naman yung dumarating. Totally, pag nag-out nga ako although ngayon, marami-rami yung mga lusa. Yung pinarapol natin, tapos, may mga bumibili sa trabaho ko. Yun, salamat sa mga siguro pasimple kong yun. Pasimple ko siyang binidyohan, tapos ilalagay ko dun sa sa side ng video natin. Sana gawin niya yung yung balak niya. Kainan kasi mga lods gawin niya yung balak niya na mag-aano siya ng malaking cage. Parang kay Fernando po dati, may ginawa kami ganyan Kami Mandaluyong yata yun. Tagal na rin yun, nagla-landscape pa ako. Ang ganda, talagang as in the up and down, lagpas pa ang taas nung na aviary o colony cage. Totally, walang ron, hindi pala colony cage. Talaga flying cage lang. Malaking ibon, may maliliit. Ayun. Siya, dun na naglalagay si Fernando po nung araw, ng buhay pa siya. Kumbaga hotspot ni Yumaong Daking. Kaya yun, sabi na, balak niyang gawin. Yung binigyan ko siyang idea. Sabi ko, boss, kaya ito, ganyan. Binigyan ko ng idea. So, sabi ko pa, sa akin ka kumuha. Bibigyan kita ng sabi ko, discount. Talaga lang, presyong kaibigan lang. Pakikita ko sa inyo sa side yung kinakainan namin yun sarap nga ng luto doon mga lods. Sa may veterans yung dilig yung ginagawa ko, tapos kumakain kami sa labas. Ayun, naispatan ko yun na pala siya, nag-iipon siya ng ibon. Kaya yun, ganun lang. Hindi na nagtatrabaho, makakabenta, doble kita, di ba, no? Ganun lang naman yun Sana si Bongiorno, mga lods. Mukhang inawili na. Ay, dito ka. Dito rito. Ayan, mga lods, nawili ka na. Dito ka. Ganun lang sa pag-ibon. Ito, kaaliwan. Ngayon lang yan.
habang nagtatrabaho tayo doon, nakakabenta tayo. Kaya sabi nung kasama ko, negosyante ka talaga, sabi niya. Kasi, sabi mo kumikita na tayo sa trabaho, tapos may bumibili. Tapos ang kagandahan pa, ito mga idol. Yung umuupa dun sa ginagawa ko, bibili din. Saka nga daw, pag natapos ako, kasi siguro, titingnan niya yung kaya may benta na naman tayo ron. Tapos, yung mismong ginagawan ko, kung nakita niyo yung sa vlog ko yung sa vlog ko yung design ng yung design ng cage, mga lods, malaki yun mga idol. Ako rin daw gagawa. Kahit lang, sabi niya, ordinary screen lang, kasi naghahanap kami ng maganda, wala kami makita. Yung di uno yung butas. Wala. Kasi sa online naman, nakakatakot. Baka mamaya, bugos. Sabi niya, pag natapos ka na sa trabaho rito, yun namin i-set up natin. Sabi niya, ikaw tayong kulungan. Tapos ko nga sinuggest ko, sabi ko, kasi ka-Brad ko yun Sabi ko, Brad, tal, mahilig ka sa halaman, sa ibon. Sabi ko, taniman mo ng ubas ng gilid. Sabi ko, para nag-iibon ka, nag-ahalaman ka. Hindi naantay kang bunga. Diba, no? Sa ibon, ayaw lang niya, gusto niya viewing lang. Siyempre, kaya naman yung may pera, mga lods Parang okay na siya, kontento na siya. Saka na yun, sabi niya. Sa gusto ko yung pinapanood lang. Kasi si Brad, medyo may edad na rin niya. Kaya, galing ng abroad yun. Matagal sa abroad yun. Sa Canada yata yun. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko lang kung saan banda. Parting English, English language yung pinuntahan niya. Matagal siya ron. Ngayon, medyo umuwi na siya rito. Andun yung pamilya niya. Kaya yun, yung tao, naghahanap ng, siyempre, paglilibangan. Ayun, nung nakatrabaho ko sa kanya, yun, nakita niya na, ganda ng mga ibon mo. Kaya bumili yan, mga lods. Tapos yung isang cage ko rito, siya rin nagbigay kasi, bumili siyang double cage. Binigay niya sa akin yan. Kaya siguro, depende sa, kukunin niya kung ilang pares. Baka, tingnan natin kung may kasi sabi ko, kung ibibigay niya yung cage sa akin, baka ipalit ko na lang ibon. Kaya lang, yata yung yung umuupa, si ate, gusto niya rin mag-ibon. Sinalok niya bait din si Brad Sige, sabi nung pumayag. Kaya bigay na lang natin yung cage, bibili siya sa'yo. Okay na rin, mga lods. Another kita yun. Tapos si Brad pa. Doon pa yung ginagawa ko, ikot ako doon, mga lods. Pag may nakita akong kinikwentuhan ko. Ayun, malay mo. Siyempre, tayo mga lods, nag-iibon tayo. Bukod sa nag-online tayo, parapol, kailangan mo rin yung mga paraan. Kumbaga, diskarte. Kasi mga lods, kung aasa lang tayo doon sa wala mangyayari. Kailangan rin. May galaw din. Kaya kayo sa mga lods, sa mga ibon dyan, marami na ibon yun. Gusto nyo mag-out sa trabaho. Diskarte lang, huwag kayo mahiya. Ako nilabala ko dyan, pag sobrang dami na talaga, hirap ako na kapatoka. Bala kong kasi okay na yung kalsada rito Bala kong yung pumuesto dyan Vega ng mga 8 pares. May kids naman ako extra. Diba? Kaya hindi pa naman tayo, awa ng Diyos, hindi pa naman tayo masyadong
nagigipit ka patoka. Ako balak ko yun na kasi dito nakikita nila, baka akala nila hindi ako nagbebenta. Hindi ka tinatanong. Kaya minsan kailangan mo rin gumawa ng diskarte. Pag nalaman nila yun, dadayuhin ka na. Ganun lang. Kaya kayo, pag yung mga nakakausap ko, ang dami na kayo. Sabi, buti kayo, Lods, ang dami ang dami bumibili. Ganito. Diskarte mga idol. Isip kayo yung diskarte. Kasi, pag wala tayong diskarte, mag-aantay ka lang ng biyaya. Parang ganito. Pamaskong handog ni Mayora. Ayan, ito yun, may pamaskong handog daw siya. Mag-aantay ka nun, tapos hindi dumating, kasama loob mo. Di ba ganun, Pero kung may diskarte ka, mabigyan ka tindi niya, okay lang. Nakikita ka eh. Ganun lang yung mga sa pag-iwa. So yun, sana nakatulong sa inyo itong vlog natin. First time natin mga Lods. Diba, no? Siguro ikakat ko lang dyan yung pag-ubo-ubo ko kasi masakit sa lalamunan mga Lods. Yung, siguro i-mute ko na lang siguro para makita nyo na pag nagbablog ako mga Lods, wala script yan. Diba, madalas naka-voice over ako. Wala script yun. Kaya pumunta yung natin dito, yung subscriber natin. Sabi niya, hala ko may script. Sabi niya, wala pala. Ganun din yung apo ko na sabi niya, akala daw may binabasa ako. Wala mga Lods. Ang gagaling dito yun. Diba? Kaya kayo, ganun din. Gamitin nyo to sa pag-ibon. Pag ginamit mo to, magiging certified kang mag-ibon mga idol. Saka sa na rin, sa lahat ng paggawa natin, dapat dito. Ayan. Pero lang yung masamang gawa, hindi namin. Hindi kasali. Basta yung mga mabuting gawa o pagtatrabaho, ayan, maging tapat tayo. Maging tapat tayo sa ating ginagawa para yung biyaya managana sa atin. Huwag yung na iniintindi ka ng ginagawan mo. Kasi may ganun eh. Imbis na ikaw ang umunawa, siya iniintindi. Paano, papasok tanghali. Tapos buo sweldo. Libre kain pa. Ako yung gano'n. Abuso yun. Pang-abuso yun. Kaya huwag natin gagawin yan. Kung gusto nating managana, ito extra lang mga Lods. Gusto nating managana sa kahit anong aspeto. Magtapat tayo kahit ano man ang ating ginagawa. Kaya nag-iibon ka, trabahador ka, kahit ano. Pagtapatan mo, ayan. Saka wala kang doubt. Hindi yung kakabaka-baka kasi ng daya ka, di ba, no? Pag may nagkwentuhan, sasaktan ka kahit hindi naman ikaw kasi alam mo, ginagawa mo yung mali, di ba, no? Ayan, parang pag-iibon. Ilagay mo rito, makikita mo, magre-reflect yan sa ibunan mo. Okay, mga Lods, siguro, nandito muna. Nakikita ko yung oras dito dahil naka-front yung camera natin. Nasa may 20 na rin yung ating at ako'y mamaya papalaot pa. Siyempre, yung obligasyon natin. Tapos bukas, baka may pupunta rito. Huwag kayong pupunta mga Lods. Hindi nyo ako makikita kasi may nakiusap na kabrad ko rin na may pinapagawa. Sayang din yun mga Lods. Pahinga ko sana yun pero siyempre namimiss ko rin yung kapatid na yun na kabrad ko. Kaya ayun, sabi ko sige, hindi ako pumapasok ng linggo pero pagbibigyan natin. Okay mga Lods, siguro hanggang dito muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.